Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmate. So, yung topic na ibinigay sa akin o yung report na aking i-report ngayon is all about social problems. So, what do you think are the greatest problem confronting the Philippines today? So, ano kaya yung pumapasok sa inyo na problema na kinakaharap ng Pilipinas ngayon? So, meron ako, yung topic na ibinigay sa akin is dalawa. So, yung una is yung sex problem. Pangalawa is yung divorce and desertion. So, umpisahan natin or talakayin natin yung sa sex problem. Sinabi dito na bakit naging problema yung sex problem is dahil una, overpopulation, high rates of teen pregnancy, and the rise of HIV and AIDS. The Philippines is gradually implementing sex education and accessibility to contraceptives. So isa yan sa mga isa yung sex problem na nagiging problema ng Pilipinas dahil sa mga bagay na ito. So, ano pa nga ba yung mga different kinds ng sex problem? So, narito yung iba pa. So, yung una, or kanina, na banggit na rin yung increased student pregnancy. So, mga bata. Pangalawa, extramarital relationship, which is yung nag-i-increase yung another relationship sa ibang tao. Kumbaga, kasal ka na and meron ka pang another relationship sa ibang tao. Frigidity and impotence. So, itong bagay na ito yung about sa woman, yung dysfunction, sexual dysfunction about sa kababaihan. Pag sinabi naman nating sexual incompatibility, it's sa word pa lang mababasa natin na incompatibility. Ito yung incompatibility sa mga difference ninyo na in a relationship or yung mag-partner. Tapos sa incest, ito yung marrying a closest family or relatives na meron ka. So, parang kamag-anak mo pa siya. Yung wife swapping na tinatawag, na kung saan nagsaswap or nagkakaroon ka pa ng ibang asawa. Homosexuality. So, pag sinabi natin homosexuality, ito yung attracted ka sa kapwa mo. Parehas mo na gender or sex. Pag nymphomania, ito yung sex addiction na kung saan pwedeng maranasan ng lalaki at babae. Tapos yung prostitution. Napaka-common sa atin ito dahil sa poverty. Dahil sa kakulangan ng pera at gusto nating matustusan ang mga wants, needs na meron tayo, laganap ito sa bansang Pilipinas, sa bansa natin. So, some of those causes of sex problem. So, ano nga ba yung mga nagiging cause ng sex problem? So, una, some minority tribes where the girl
is expected to be pregnant first before wedding. If the girl cannot become pregnant and therefore cannot produce an heir, then the man need not marry her. So meron yung mga tribe na makikita natin dito sa Pilipinas na kung saan mauuna muna yung sex, na kung saan ini-expect muna na mabuntis yung babae bago yung kasal. So kung hindi mabubuntis yung babae, therefore yung lalaki hindi niya papakasalan yung babae. Pangalawa, woman's leave, movement where women want to have the same sex freedom as the men. A sequence may be extramarital relationship. So, common na to sa atin na kung saan yung same-sex marriage, kung saan pati yung babae is gusto nila na magkaroon din sila ng freedom na maikasal sa kapwa nila babae. So, alam naman natin na dito sa Pilipinas is hindi pinapayagan yung same-sex marriage. Pero, marami ng bansa or iba't ibang bansa yung pwede sa kanila na gawin to. Pero sa atin, sa Pilipinas, talagang ipinagbabawal itong gawain na ito. Next, influence of media where the live-in arrangement of movie folks are publicized. Adolescents who have crushes on movie actors and actresses imitate the lifestyle of their idol. So, dito lalabas yung impact ng mga artista sa buhay ng isang tao, katulad ng mga adolescent. So, makikita nila dito na sa isang palabas na pinapayagan doon yung live-in, which is dahil iniidolo ito ng mga kabataan, adolescent people, pati sila, nagagaya na nila yung bagay na yun. And para sa kanila is okay lang yung bagay na yun, which is hindi pwede. Pang-apat, sabi dito, influences of actresses who have children with different fathers out of the wedlock, and of actors who form an alliance after another with different partners. The absence of condemnation by society make the young people think that there is nothing wrong with the practice. So, dito papasok yung pag-iisip ng isang bata or tao na yung practices na ito is maganda, na okay lang basta nagawa naman ng iba, which is hindi pwede. Kaya nagkakaroon ng sex problem kasi okay lang na iisipin ng iba na okay lang na makipag-talik sila sa ibang tao kahit na hindi pa nila napapakasalan, and gagawa ulit sila ng panibagong pamilya doon sa magkakaroon sila ng iba pang pamilya, which is hindi tama. So, ito pa, industrialization resulting in growth houses and lack of privacy throws people of the opposite sex together. The intimacy may stimulate sexual feeling. So, napaka-common ito sa urban places or sa mga talagang crowded houses na kung saan sa sobrang dikit-dikit nila is nagkakaroon ng sexual feelings. And after ng sexual feelings, syempre, pumupunta sa
doon sa behavior na kung saan nagagawa na nila yung feelings na meron sila. The invention of contraceptives lessens inhibitions. In the past, fear pregnancy acted as control with the fear pregnancy gone. People are more to engage in sex even without marriage. So, kaya nagkakaroon ng sex problem is because yung sa paggamit ng contraceptives. So, dati, ginagamit yung contraceptives to control yung pregnancy. But now, people are engaged or ginagawa na yung bagay na yun, yung pakipagtalik sa iba without marriage. So, ayun. So, sabi din dito na poverty is the main cause of prostitution, women and children, and of young girls appearing in bold roles. So, about sa prostitution, dahil nga yun sa poverty, which is na-abuse yung mga women, especially yung children, young girls, na kung saan ipinapakita nila yung mga kalaswaan, which is hindi maganda. Sabi dito, modern advertisement stimulate the sex tendency through suggestive pictures which have no relation to the product being advertised. So, makikita natin to, napaka-common to sa mga advertisement na kung saan ginagamit nila yung mga sexual thing para mas lalong i-endorse yung gamit nila. And the same time, hindi siya ganun ka-relate dun sa bagay na ina-advertise nila. Pero dahil doon, syempre, yung mga taong nakakapanood nun is mas nakakapag-focus dun sa advertisement sa pamamagitan ng bagay na yun. Sinabi dito, breaking down of family discipline resulting in too much permissiveness and freedom of the children, such the parents' advice and warning are disregarded. So dahil mahina yung pundasyon ng isang pamilya, mas lalong humihina din yung pagdidisiplina sa bawat membro ng isang pamilya. Kaya tulad nito, yung children is nagkakaroon siya ng freedom. Hindi na ituturo sa kanya ng tama yung dapat niyang matutunan para maiwasan itong sex problem na ito. So, effects. So, yan yung mga kanina, yan yung mga cause ng sex problem. Ngayon, ano naman yung magiging epekto nito sa buhay ng isang tao? Sabi dito, because of too much sex freedom and permissiveness, illegitimate births result. So, dahil meron yung sex freedom and permissiveness, mas lalo nagkakaroon ng birth result. Mas maraming ipinapanganak. Where the pregnancy is unwanted. As for one to marry the girl, abortion may be resorted to. This is the dangerous procedure which may end in the girl's death. So, makikita din natin yung fixed marriage or yung parang napilitan na ikasal. And dahil doon, umaabot din or yung unwanted pregnancy. And dahil doon, napipilitan yung babae na ipa-abort yung dinadala niya. But
it is dangerous process. Kasi pwede rin itong ikamatay ng babae. If a boy forced to marry a girl because she is pregnant, but whom he really loved, the marriage may not last. It may end to separated or divorce, the effect of a broken home or already discussed. So kung yung lalaki, finorce niya na i-marry siya ng babae, it will babagsak din lang sila sa divorce. And pag nangyari yun, may mga anak na sila, kawawa yung mga anak nila. A girl who engaged in sex in contradiction to her upbringing experience, psychological after effect of guilt and shame, these sexual hung-up feelings may lead to other action because of poverty. Some women become prostitutes. So dahil sa kahirapan nga, mas pinipili na ng ibang kababaihan na sila ay maging prostitute. This bring about the danger of venereal disease and AIDS which cannot be compensated for in money. So dahil din sa prostitution, pwede rin to makapag-cause ng iba't ibang sakit tulad ng HIV and AIDS na kung saan hindi na siya nagagamot. Sige. So, ano naman yung mga remedy to minimize sex problem? So, nandito yung strengthen moral values, sex education, closer supervision, and adolescent and youth. So, sublimation of emotion and extra energy during adolescence. So, isa sa mga pwede natin gawin dito is yung magkaroon tayo ng malawak na pagkaunawa sa sex education. Educational implication. Sabi dito, sex education should be taken up in school. Parents should instill worthwhile morals and tradition in their children. Parents should serve as a good models for their children. Since the adolescence is the time that emotions develop to high pitch, this should be sublimated through the arts. The adolescents have plenty of energy. Instead of having sex as an outlet, this energy may be channeled to athletics. When the adolescent is very tired, he will just want to rest and sleep and have no time for mischief. So ito yung mga educational implication na pwede nating gamitin para turuan yung mga young generation para malesen natin yung sex problem. So yung next is yung divorce and desertion. So because of early marriages without enough preparation for it, the number of desertion, separation, and divorce is increasing, especially in urban areas. So, napaka-common na, nagiging common na ito sa atin. Because madami sa atin yung nagdi-decide ng divorce and desertion. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, hindi pinapayagan yung divorce. So, which is, ang nangyayari na lang, kadalasan na nangyayari is yung broken family, which is hindi na nagsasama yung mother, father, naghihiwalay yung magkapatid na pupunta sa nanay and tatay. So, other causes of divorce and desertion are separation of couples. Kagaya ng sinabi ko kanina. When the husband has to work abroad. So, kung may nag-iibang bansa, lalaki man or yung babae, naiwan yung babae, naiwan yung lalaki, pwede siya makahanap ng iba. Or yung nag-abroad, yung makahanap ng iba. Pangalawa, working women have more contacts with other men, which may lead to involvement with them. So, pag nai-involve ka sa ibang tao, nagkakaroon ka ng feelings, and that's the cause
para hindi maging maganda yung relationship ninyo between your partner. Sabi pa dito, the interpretation of the new freedom is that women can engage to sex in the same way. So, ito is ginagawa ng maling interpretasyon kung saan even may asawa na sila is nakikipagtalik pa din sila sa ibang tao, which is hindi maganda. The abundance of goods is increased desire for marital things, and the husband cannot provide them. This lead to strained relation between the couple. Sometimes the wife becomes attached to a man who can give her the things she desires. So yun na nga, pag nagiging yung isang tao, hindi niya na kukuha yung wants or needs na meron siya, is mas pinipili niya na pumunta sa iba. Even they are married. And yun yung nagiging cause para mag-decide yung yung individual na mag-divorce na lang sila or desertion, maghiwalay. So, remedy to save marriage. So, emphasize religious and sacramental significance of marriage. Try to have a couple live together by working near home. De-emphasize marital goods and emphasize the real values of life. So, sa marriage, ito dapat talaga yung laging isinasa isip. Yung religious and sacramental significance nung ginawa nila, nung nagpakasal sila. Na kung saan, hindi lang siya contract na magsasama sila dito sa lupa, but ito yung significance na pinapakita nila yung pagmamahalan nila sa isa't isa sa harap mismo ng Diyos. And magpatuloy na maging masaya magkasama, na mas piliin na magtrabaho malapit sa isa't isa para maiwasan yung mga bagay na ma-attach pa yung partner nila sa ibang tao. And pag-usapan nila yung mga needs, wants nila, and parehas nila na kunin or i-achieve yung mga bagay na yon. So, educational implication sa sa divorce and desertion. Since marriage is a lifelong relationship, one should not rush into it. One should take time to study the other person to find out their compatibility. So, yun, yung pagpapakasal, hindi siya dapat minamadali. Kailangan, hinahanap mo yung the right person. Yung tatanggapin mo ng buong buo kung sino man siya, and yung matatanggap ka ng buo kung sino ka man. God should be part of any marriage so that if problem arise, God will always be there to help. So, yung pagiging faithful niya sa Diyos, ng bawat isa sa Diyos. Na kung saan naniniwala kayo na kung ano man yung problema na haharapin ninyo, is tutulungan kayo ng Diyos para maging masaya kayo. Study the parents of your intended husband. If they are happily married, the chances are that their son and daughter would make a good partner. So, study yung background ng family na gusto mo. Yung taong minamahal mo. If they are happy, for sure magiging happy din yung relationship ninyo. If not, there's a possibility then na hindi maging maganda. And lastly, preventive measures are always better than cure to avoid separation and divorce. So, mas mabuti pa rin na nag-iingat kayo palagi kaysa yung nag-cure kayo. Na kung saan mas pinipili nyo na mas
maging strong kayo kaysa yung pinipili nyo na magkaroon pa ng away o hidwaan kayo ng partner mo. So, things to consider. Sabi nga dito, a good age to marry is between 21 to 25 for women and much older for men. So, ito yung mga bagay na kailangan i-consider mo bago ka magpakasal. People of different faiths have higher evidences of breakup than those of the same faith. So, mas magandang piliin mo talaga yung parehas kayo ng paniniwala. Moderate income is better associated with felicity than high or low one. So, kayo na yung mag-usap ng partner mo about sa income. And adaptability is factor in marital adjustment and therefore to success in marriage. The higher the education of level and closer the couple in educational achievement, the greater the chances of success in marriage. So kung parehas kayo ng educational level, is mataas din yung higher chances na maging successful yung marriage ninyo. So this is my report. Social problems, social problems like sex problems and divorce and desertion. So my name is Roger Maronay Tabilisma and submitted to Ma'am Laarni A. Lete. That's all. Thank you.